Pagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo pong lahat tayo manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat na sa amin ay may likha. Salamat po Panginoon sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin na kami Panginoon ay nagsama-sama upang mag-aral Panginoon ng iyong salita. Salamat po Panginoon sa dakilang biyaya na ipinagkaloob mo po sa amin. Bagamat kami po hindi karapat-dapat na sa ministry Panginoon, itinuring mo po kaming tapat. Salamat Lord sa dakilang dugo na idinanak mo sa krus upang bayadan ang lahat ng aming mga kasalanan. Kami po ay karapat-dapat na itapon doon sa impyerno. Subalit nahabag ka po sa amin at tinubos mo po ang lahat ng aming kasalanan. Kaya sa oras na ito, kami po ay lubos na nagpapakumbaba sa iyong harapan at tulungan mo po kami na maunawaan po namin ang iyong kalooban. At kung meron pong mga mali sa aming buhay, ay nawa ay maituwid po ito sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po Panginoon. Tulungan mo din po ako, Panginoon, na maituro ko lamang ng tama ang iyong salita at hindi ang aking sariling opinion o kaisipan. Kaya Lord, mula sa simula hanggang sa matapos, ipinagkakatiwala po namin na ikaw lamang ang gumabay sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. So, i-meditate po natin ngayon yung unang Samuel chapter 1 verse 19 hanggang 28 at chapter 3 hanggang chapter 7. Yung title po ng pag-aaral natin ngayon ay God Who Called Samuel. So, pag si Samuel, ang meaning po ng Samuel ay heard by God. So, si Samuel po siya yung huling hukom sa kasaysayan ng Israel. So, nung panahon po ng mga hukom, yung mga tao, yung mga Israelita ay malayo yung puso sa Panginoon at patuloy sila sa paggawa ng kasalanan. Kaya masasabi natin na ito yung panahon na madilim ang kasaysayan ng Israel. Because sabi po sa Judges chapter 21, verse 25, kung titinan po natin sa last chapter o last verse ng Judges chapter 21, nakalagay po dito, ng mga araw na iyon ay walang hari sa Israel. Ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang paningin. So, ginagawa, kung ano yung sa isip nilang tama, yun na lang yung ginagawa nila. So, napakasama ng mga tao nung panahong ito. Kaya, si Samuel, tinawag ng Diyos. And then, sa pamamagitan ni Samuel, nais ng Diyos na iligtas yung mga tao o gisingin yung mga tao sa kanilang spiritual na kalagayan, yung Israel. Kaya sa topic na ito, mauunawaan natin o mapag-aaralan natin kung paano tinatawag ng Diyos yung tao. Ano ba yung katangian ng tao? Bakit siya tinatawag? And then, ano yung layunin ng pagtawag ng Diyos sa tao? So, nung time na ito, yung mga tao po ay patuloy sa kasalanan. Subalit may isang babae, si Hana, siya po ay nanalangin sa Diyos na magkaroon siya ng isang anak. Si Hana po ay walang anak. Yung kanyang asawa, si Elkanah po ay mayroong dalawang asawa, si Hana at si Penina. Si Penina, meron pong mga anak, subalit si Hana, hindi po siya magkaroon ng anak. Kaya si Hana ay gumawa po ng panata sa Panginoon. Sa unang Samuel chapter 1, verse 11, tingnan po natin, unang Samuel chapter 1, verse 11, unang Samuel chapter 1, verse 11. Babasahin ko po. Siya gumawa ng ganitong panata, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay nga na iyong titingnan ang pagdurusa ng iyong lingkod, at aalalahanin ako at hindi kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkakaaluban ng iyong lingkod ng anak na lalaki, aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. So, si Hana po ay nanalangin sa Panginoon. Kaya pag-iisipan muna natin ngayon bago si Samuel. So, yung ina ni Samuel. Kasi yung ina ni Samuel ay isang mabuting huwaran o good model po siya na magulang. Magulang na dapat tularan. So, ano yung katangian ni Hana bilang isang ina? Sa unang Samuel, chapter 1, verse 18. So, check po natin sa ating sariling Bible. Unang Samuel, chapter 1, verse 18. So, basahin ko po. At sinabi niya, makatagpo nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. Sa gayoy nagpatuloy ng kanyang lakad ng babae at kumain at ang kanyang mukhay hindi na malungkot. So kanina yung binasa po natin, siya po ay gumawa ng panata sa Panginoon na kung bibigyan siya ng anak na lalaki,
Yun, ibibigay niya po sa Panginoon. Iaalay niya sa Panginoon bilang isang Nazarita. Walang pangahit na daraan sa kanyang ulo. So, makikita natin na si Hana ay nanalangin sa Panginoon. Pero dito po sa verse 18, sabi, makatagpo nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. So, nagpray po siya. Kasi bilang isang ina o isang babae na hindi magkaanak, medyo malungkot po yung sitwasyong ito. So, halos lahat ng babae gusto magkaroon ng anak pagkatapos na mag-asawa. Pero, si Hana, hindi po siya magkaroon ng anak. Subalit, dapat na malungkot siya. Pero, dito sabi sa last part ng verse 18, ang kanyang mukha ay hindi na malungkot. So, si Hana, pagkatapos na manalangin, hindi po siya nalungkot. Ibig sabihin na si Hana ay naniniwala na sasagutin ng Diyos yung kanyang panalangin sa Diyos, yung kanyang hinihiling. Nung una, maaaring malungkot siya, pero matapos na manalangin, hindi na siya nalulungkot. So, kahit na wala siyang anak. Dahil naniniwala siya na sasagutin ng Diyos ang kanyang panalangin. Kaya sabi niya, ang kanyang mukha ay hindi na malungkot. Napakahalaga po ng katang ito kapag tayo ay nananalangin, na kailangan magniwala tayo na lahat ng ating panalangin, yung ating ipinapanalangin, ay kaya o sasagutin ng Panginoon Diyos. So, kayang-kayang sagutin ng Panginoon. Sa Mark chapter 11, verse 24, Mark chapter 11, verse 24, basahin ko po. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon mapapasa inyo. So, napakahalaga na isa sa makukuha nating unang aral kay Hana, si Hana po ay naniniwala na ang kanyang panalangin ay masasagot ng Panginoong Diyos. So, kayang sagutin ng Diyos o tuto pa rin ng Panginoon. So, sabi ang kanyang mukha hindi na malungkot. Napakahalaga na hindi dapat tayo magduda sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo po ay humihingi ng anuman sa Panginoon, kailangan paniwalaan natin na kayang-kaya ito na ibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Minsan, nagkakaroon ng problema sa ating panalangin, kahit na nagpray tayo, ipinagkatiwala natin, nandun pa rin yung pag-aalala. Pero si Hana, pagkatapos na manalangin siya sa Panginoon, ang kanyang mukha hindi na malungkot. Ibig sabihin, naniniwala siya na kayang sagutin ng Diyos yung kanyang panalangin. Kaya, tingnan natin sa unang Samuel chapter 1, verse 20. Balikan natin. Unang Samuel chapter 1, verse 20. So, sabi po dito, sa takdang panahon, si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Samuel sapagkat sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. So, hiningi ko siya sa Panginoon. So, tinawag niya po na Samuel sapagkat hiningi ko siya sa Panginoon. Naniniwala siya na masasagot, and then totoo pong nangyari. Hindi siya nagkaroon ng duda doon sa kanyang panalangin. So, sinagot ng Diyos yung kanyang panalangin. Kaya yung meaning ng Samuel, yan po. So, heard by God. So, napakahalaga nito sa atin. Hiningi ko siya sa Panginoon, nakinig ang Panginoon. So, yan yung una na napakahalaga sa ating buhay Kristiyano, na kapag tayo po ay nanalangin, kailangan maniwala tayo na kayang sagutin ng Diyos yung ating panalangin. And then, pangalawa na makukuha natin kay Hana, matapos na ibigay ng Diyos yung kanyang panalangin, yung anak, ito ay ibinigay niya sa Diyos. Hana, inialay niya yung kanyang anak sa Panginoon. Ipinagpray niya yung kanyang anak, ipinagpray niya magkaroon siya ng anak, and then natupad, inialay niya sa Panginoon. Unang Samuel, chapter 1, verse 28. Unang Samuel, chapter 1, verse 28. Babasahin ko po. Kaya't ipinahiram ko siya sa Panginoon habang siya'y nabubuhay. Siya ay ipinahiram sa Panginoon at doon ay sumamba siya sa Panginoon. So, ipinahiram ko siya sa Panginoon. So, napakahalaga po nito. Yung habang bata pa, ibinigay niya po niya sa Panginoon. Yung buhay, yung bata, ipinagkakatiwala niya sa Diyos yung buhay ng bata. So, yung pinakamahalagang bagay na magagawa ng isang tunay na Kristiyano sa buhay habang tayo ay nabubuhay sa mundo, yung ialay yung ating buhay sa Panginoon. So, sabi po, di ba, sa Bible, isang kaluluwa lang ikinumpara sa buong sanlibutan. Napakahalaga ng isang kaluluwa higit kaysa sa buong sanlibutan. Kaya pagkatapos na masave, yung pinakamahalagang bagay ay ialay ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Sabi sa Roma, chapter 12, verse 1,
Sabi dito, kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal, kasiyasiya siya Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. So, napakahalaga, gusto ng Diyos yung ating buhay, o yung ating katawan, yung oras, lahat ibigay natin sa Panginoon. Kailangan ialay natin bilang isang banal, buhay, kasiyasiya sa Diyos, na isakripisyo natin yung ating buhay sa ating Panginoon Diyos. Pagkatapos na maligtas, hindi na dapat tayo mamuhay pa para sa ating sarili na lang. So, namatay ang Panginoon para sa atin, hindi na dapat tayo mabuhay pa para sa ating sarili. Sabi po yan sa Roma chapter 4. So, Roma chapter 14. So, verse 8. Babasahin ko po. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nabubuhay. O kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo'y namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. So, napakahalaga na mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, yung buhay po natin ay dapat na ialay natin sa ating Panginoong Diyos. Bakit po? So, yung Diyos ay namatay para sa atin. So, siya ay namatay, ibinigay niya yung kanyang buhay sa atin. So, dapat lang na pagkatapos maligtas ay ibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Hindi na dapat tayo mamuhay pa para sa ating sarili. So, napakahalaga niyan. Kaya, si Hana, pagkatapos po na ipakinggan ng Diyos yung kanyang panalangin, ibinigay niya po yung buhay ng kanyang anak sa Panginoon. Ito po yung pinaka-mahalaga, siguro na alay sa Diyos, yung buhay ibigay. So, yung buhay natin pagkatapos maligtas, isa din po ito sa pinakamahalaga sa Diyos. So, kaya namatay ang Panginoon para wag na tayong mamuhay para sa ating sarili. Kaya si Hana po, so, magandang modelo na magulang. So, dahil naniniwala siya na yung kanyang panalangin masasagot ng Diyos, and then, pagkatapos sagutin ng panalangin, yung isang anak na ibinigay sa kanya ng Diyos, inialay niya yung buhay sa Panginoon. So, pero, sa panahon ng hukom, meron din pong parang hindi magandang huwarang magulang. Si Eli. So, hindi niya tinuruan yung kanyang mga anak. Hindi nga niya ipinanalangin yung kanyang mga anak. Unang Samuel chapter 2, verse 12. Unang Samuel chapter 2, verse 12. So, babasahin ko po. Unang Samuel chapter 2, verse 12. Ngayon, ang mga anak ni Eli ay mga lapastangan. Wala silang pakundangan sa Panginoon. Yung isa sa responsibilidad ng mga magulang ay napakahalaga na turuan yung kanilang mga anak na magkaroon ng takot sa Panginoon at sumunod sa Panginoon. Gayunpaman, si Eli, hindi niya tinuruan yung kanyang mga anak. So, kaya, Unang Samuel chapter 3 verse 10, sabi dito sa Unang Samuel chapter 2 verse 12, ang mga anak ni Eli ay mga lapastangan. Wala silang pakundangan sa Panginoon, wala silang galang sa Diyos. So, wala silang respeto sa Diyos. Hindi sila nagbigay galang sa Diyos, lapastangan sila sa Diyos. So, dahil pinabayaan ni Eli yung kanyang anak, lumaki silang pasaway. Kaya, tingnan natin, Unang Samuel, chapter 3, verse 13. Unang Samuel, chapter 3, verse 13. Sapagkat sinabi ko sa kanya na malapit ko ng parusahan ng kanyang sambahayan magpakailanman, dahil sa kasamaan ng kanyang nalalaman, sapagkat ang kanyang mga anak ay lumalapastangan sa Diyos at sila'y hindi niya sinaway. So, maaari alam niya po yung nangyayari. Sabi, kanyang nalalaman pero sila'y hindi niya sinaway. So, nakita niya na yung mali, hindi niya pa rin sinaway. So, narinig niya yung mali, hindi niya po sinaway. So, dahil dito, may masasabi natin na hindi dapat tularan yung ganitong uri ng magulang na yung kanyang anak ay pinababayaan na lang. So, walang takot sa Diyos yung kanyang anak. So, dahil dito, kaya yung kanyang mga anak lumaki po na napakasama at lapastangan. Hindi sila nakapagbibigay lugod sa Panginoon. Ang dahilan, hindi niya sila sinaway, hindi niya tinuruan. Bakit kaya hindi tinuruan ni Eli? Si Eli,
mas pinarangalan niya po ang kanyang mga anak kaysa sa Diyos. Unang Samuel chapter 2, verse 29. Unang Samuel chapter 2, verse 29. Babasahin ko po. Bakit niyoyorakan ninyo ang aking mga alay at ang aking handog na aking iniutos? At iyong pinarangalan ang iyong mga anak ng higit kaysa akin, upang kayo'y magpakataba sa mga pinakapiling bahagi sa bawat handog ng Israel na aking bayan. Sasabi diyan, at iyong pinarangalan ang iyong mga anak ng higit kaysa akin. So, mas mahalaga kay Eli yung kanyang anak kaysa sa Diyos. Pinarangalan niya yung kanyang anak kaysa sa Diyos. So, kung titingnan natin yung Diyos tayo ang pinakamahalaga sa Kanya. Yung Diyos, nagkatawang tao para sa atin. Ibinaba niya yung kanyang sarili na ganyong alipin para bayadan lahat ng ating mga kasalanan. Kaya pagkatapos po na tayo ay maligtas, dapat lang ialay natin yung ating buhay sa Panginoon o parangalan natin ang Diyos higit kaysa lahat ng bagay dahil ibinigay niya yung kanyang sarili para sa atin. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa atin para bayadan ang lahat ng ating mga kasalanan. Sabi po sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So ibinigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak. So dapat ibigay din natin yung ating buhay sa Diyos o ibigay natin yung karangalan sa Diyos. Subalit si Eli, isang hindi magandang modelong magulang, pinabayaan niya po yung kanyang mga anak. Sa halip, mas pinarangalan niya yung kanyang anak kaysa sa Diyos. Kaya dahil hindi niya naturuan yung kanyang anak, meron po itong result, meron itong epekto dun sa bata, dun sa mga anak niya. So titingnan natin yung epekto nang hindi niya pagturo doon sa kanyang mga anak na hindi kilala ang Diyos. Hindi kilala ng Diyos yung kanyang hindi nakakakilala yung kanyang mga anak sa Diyos. So una, dahil hindi nila kilala ang Diyos nung anak ni Eli, sila po ay patuloy sa kasalanan. Unang Samuel chapter 2 verse 12. Unang Samuel chapter 2 verse 12, babasahin ko ulit. Ngayon, ang mga anak ni Eli ay mga lapastangan. Wala silang pakundangan sa Panginoon. So, lapastangan, walang pakundangan. Ibig sabihin, patuloy sila sa paggawa ng kasalanan. Wala silang takot. Yung mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos, yung mga tao na walang takot sa Diyos, patuloy lang sila sa paggawa ng kasalanan. So, may mga tao din na pagkatapos na maligtas, hinahamak nila ang Diyos. So, maaari sabihin ay patuloy pa rin po sila sa kasalanan. So, yung Diyos, ibinigay na yung kanyang buhay para sa atin. Hindi dapat natin hamakin yung pangalan ng Diyos. Matapos na maligtas, hindi na dapat tayo magpatuloy pa sa kasalanan. So, kaya paano tayo makakaiwas sa kasalanan? Paano tayo malilinis mula sa kasalanan? Sa awit, nakalagay po yun sa awit 119 verse 9. Di po ba? Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ng kanilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Sa verse 11, nakalagay po doon, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. So, para makaiwas sa kasalanan, kailangan ng words of God. Para maprotektahan tayo sa kasalanan, kailangan po ng salita ng Diyos. Subalit si Eli, hindi niya tinuruan yung kanyang anak. Hindi niya sinaway yung kanyang anak. Kaya dahil dito, pangalawa, so sila ay una, patuloy sila sa kasalanan yung kanyang anak. Pangalawa, winasak sila ng Diyos. Pinuksa sila ng Diyos. Unang Samuel chapter 2, verse 34. So ito na po yung anak ni Eli. Ito po yung resulta ng kasalanan nila. Ang mangyayari sa iyong dalawang anak na si Hophni at Phinehas ay magiging tanda sa iyo. Sila'y kapwa mamamatay sa iisang araw. So, mamamatay daw po sila sa iisang araw. Yung mga tao po na hindi nakakilala sa Diyos, mamamatay. Ano yung kamatayan ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos? Sa panahon natin ngayon, pupunta po sila sa walang hanggang impyerno dahil sa kasalanan. Si Eli
ay dapat naturuan yung kanyang mga anak sa murang edad. Pero siya po ay pabaya, hindi niya tinuruan yung kanyang anak. Kaya mamamatay po sila dahil sa kapabayaan ni Eli. Isa din po ito, napakahalaga din na pagkatapos maligtas. So, yung pamumuhay po sa kasalanan, so, disiplina daw. Didisiplinahin tayo ng Panginoon Diyos. So, spiritually, yung mga tao po na hindi nakakilala sa Diyos, yung hindi humahanap sa Diyos, ay mawawasak. So, si Eli po ay mayroong malaking responsibilidad na turuan ng kanyang mga anak. So, ganun din tayo. Kung paano si Eli may responsibility, tayo din po mayroong responsibilidad pagkatapos na maligtas, na ibahagi yung mabuting balita sa mga tao sa paligid natin na hindi pa naniligtas upang huwag silang mapahamak na mapunta sa impyerno. Subalit, kung magiging kagaya tayo ni Eli na pabaya, so pupunta sila sa impyerno, mapapahamak po sila. So isa pa po sa pangatlo na consequence ng hindi niya pagturo doon sa kanyang mga anak, sabi yan, they lose power, yung number 3. Unang Samuel chapter 2, verse 31. Unang Samuel chapter 2, verse 31. So, babasahin ko po. Tingnan mo, ang mga araw ay dumating na aking puputulin ang iyong bisig at ang bisig ng sambahayan ng iyong ama upang huwag magkaroon ng matanda sa iyong sambahayan. So, puputulin daw yung bisig at ang bisig. So, puputulin ang iyong bisig at ang bisig ng sambahayan ng iyong ama. Ito po ay miserableng sumpa dahil sa kasalanan. Bisig. Yung arms, puputulin. Ibig sabihin, pag wala kang bisig, mawawalan ka po ng lakas o kapangyarihan. Wala ng lakas. Wala kang bisig, wala kang lakas. Dahil po yan sa kasalanan. Kung isang Kristiyano, napakahalaga dito, kung isang Kristiyano ay patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan, manghihina din siya. Mawawalan siya ng lakas, spiritually. So, mapipigati yung banal na espiritu. Dahil yung Panginoong Diyos ay kikilos lang doon sa mga tao na nagmumuhay sa kabanalan. Kaya hindi dapat natin pigatiin yung banal na espiritu. Sa kadalasan po kapag yung Israel patuloy sa paggawa ng kasalanan, natatalo po sila sa mga digmaan. Ganon din sa atin. Kung tayo ay patuloy sa kasalanan, mawawalan tayo ng lakas para lumaban sa ating espiritual na pakikipaglaban. Isang miserableng verse sa Josue chapter 7 verse 12, nung nagkasala po si Akan. Titingnan natin, nagkasala yung buong Israel, nadama yung buong Israel dahil sa kasalanan. Sinabi ng Diyos, kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi makakatagal sa harapan ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harapan ng kanilang mga kaaway sapagkat sila'y naging bagay para sa pagkawasak. Ako'y hindi nasasama sa inyo, malibang puksain ninyo ang mga itinalagang bagay sa gitna niyo. Sabi diyan, ako'y hindi nasasama sa inyo. Hihiwalay po ang Diyos. Malibang puksain ninyo ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. So hanggang hindi nila inaalis yung marumi, o spiritually, yung kasalanan, hindi po kikilos ang Diyos sa atin. Hindi natin makikita yung pagkilos ng Panginoon. Maging sa church, kapag ang church ay puno ng mga makasalanan o mayroong patuloy sa kasalanan, walang maliligtas o mahirapan tayo sa evangelism dahil sa patuloy na pagkakasala. Kaya yung Israel po, nawalan sila ng kapangyarihan. Yung Israel, lose power kapag sila po ay nasa kasalanan. So, hindi kumikilos ang Diyos sa kanila. Ganon din sa ating buhay Kristiyano. Kung tayo ay patuloy sa kasalanan, magiging powerless yung ating spiritual na buhay sa harapan ng Diyos. Kaya nga po sa atin bilang mga church school teacher, meron tayong responsibilidad na turuan yung mga bata. Ito po ay napakahalagang gawain sa harapan ng Diyos. So kapag yung mga bata ay naturuan sa murang edad, magagamit sila ng Diyos ng epektibo at kapaki-pakinabang pagdating ng panahon. Kaya nga sa Kawikaan chapter 22, verse 6, sabi doon, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran upang kapag tumanda siya, hindi niya ito tatalikuran. Opo. Yung mga bata pa lang nakatanggap na agad ng pagtuturo, mas magagamit po sila ng Panginoon.
So, mas yung bata po kasi dapat talaga turuan habang bata pa. Kasi kapag tumanda na, yung bata nakikinig pa yan. Medyo sumusunod pa. Pero pag matanda na, matigas na ang ulo. Minsan pinipilit na yung sariling opinion, tigas ng ulo, ayaw na nilang pagsabihan sila. So si Hana po, gaya ni Hana, kailangan i-offer natin sa God yung anak o yung mga bata, yung church school, yung mga bata, i-guide natin sila na sumunod sa salita ng Diyos sa church. Dahil sila po yung future ng church. Yung church, yung future ng church, masasabi din natin na nakadepende dun sa pagtuturo sa mga bata. Kunyari, wala tayong tinuturuang bata. Ngayon, hindi tayo nagtuturo sa mga bata. Pinabayaan natin yung mga bata sa church. Nagsisimba sila, nakikinig sila ng sermon, pero walang teaching. Hindi natin sila ginagabayan ng maayos. Punta lang and then uwi na sa bahay. So, walang future ang church. Masasabi natin na sa ganito, masasabi natin na maaaring walang future ang church. Kunyari, pagkatapos ng 20 years, ganun pa rin sila. So, ganun pa rin. Pero kung naturuan na sila habang bata, 20 years from now, lalago po yung church dahil sila na yung gagamitin ng Diyos dito po sa iglesia. Kaya napakahalaga yung pagtuturo. Kahit na sure yung gospel natin, pero kung hindi natin tuturuan yung mga bata habang bata pa, mahirap makahanap ng tapat na manggagawa. Kaya pag-isipan natin yung buhay ni Samuel. So siya po ang ginamit ng Diyos, tinawag siya ng Diyos. Bakit kaya? Una, si Samuel, makikita natin na nakinig siya sa tinig ng Diyos. Unang Samuel chapter 3 verse 10. Nakikinig siya pag Unang Samuel chapter 3 verse 10. At ang Panginoon ay dumating at tumayo at tumawag gaya ng una, Samuel, Samuel. Na magkagay sinabi ni Samuel, magsalita ka sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Sabi po ni Samuel, magsalita ka sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Tinawag niya nga po yung kanyang sarili na lingkod. Ibig sabihin, naunawaan niya yung kanyang posisyon. Napaka-humble niya po sa harapan ng Diyos. Gusto ng Diyos na gamitin yung mga tao na humble. So, bilang lingkod ng Panginoon Diyos, napakahalaga. So, makinig sa salita ng Panginoong Diyos. Yung Diyos nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng sermon, sa pamamagitan ng Biblia. Kaya napakahalaga sa atin na makinig ng salita ng Panginoong Diyos. So, kung nakikinig ang Diyos sa atin, nagsasalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng sermon, dapat mag-attend tayo ng sermon. Dapat nasain natin yung salita ng Panginoong Diyos. So si Samuel, nung tinawag siya ng Panginoon, sabi niya, speak for your servant here. Nakikinig siya. So magsalita ka, Panginoon, nakikinig ang iyong lingkod. Magsalita ka, Panginoon, nakikinig ang iyong lingkod. So napakahalaga ng asal na ito sa harapan ng Diyos. Siya po ay napakapakumbaba sa harapan ng Diyos. Pangalawa, yung Diyos kasama ni Samuel. Unang Samuel chapter 3, verse 19, may kita din natin dito na yung Diyos kumikilos kay Samuel. So sabi diyan, lumaki si Samuel at ang Panginoon ay kasama niya at hindi pinahintulutan ang alinman sa kanya mga salita na malaglag sa lupa. So yung Diyos, sabi diyan, ang Panginoon ay kasama niya. At hindi pinahintulutan na alinman sa kanya mga salita ay malaglag sa lupa. Yung Diyos po nakikinig kay Samuel. And then ibig sabihin niyan, pinapakinggan ng Diyos o tinutupad ng Diyos yung kanyang salita sa pamamagitan ni Samuel. So sa pamamagitan nito, dahil natutupad yung salita ng Diyos kay Samuel, yung mga tao naniniwala na kasama ng Diyos si Samuel. Kaya sa verse 20, nalalaman ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba na si Samuel ay itinatag bilang isang propeta ng Panginoon. Samuel po, siya po ay namumuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maraming tao, bakit hindi naniniwala na Kristiyano daw tayo? So, may mga nagsasabing Kristiyano pero walang naniniwala sa kanila dahil walang makita na nangyayari yung salita ng Diyos sa kanila. Kaya kahit na marami silang salita, maraming Bible verse na alam,
Pero kung hindi naman talaga nakikita yung pagbabago sa buhay, ni hindi natutupad yung salita ng Diyos sa kanya, walang maniniwala sa kanya. Subalit si Samuel po nakita ng mga tao na kumikilos ang Diyos kay Samuel, natutupad yung salita ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel. So alam ng mga tao na itinalaga o itinatag ng Diyos si Samuel bilang propeta. So napakahalaga po nito, kasama ni Samuel ang Diyos. Pangatlo, bata pa lang, natuto na siyang sumunod. Sabi po sa unang Samuel, chapter 3, verse 4 and 5. Napakahalaga nito. Tumawag ang Panginoon, Samuel, Samuel, at kanyang sinabi, narito ako. Verse 5, siya'y tumakbo kay Eli. At sinabi, narito ako, sapagkat tinawag mo ako. At kanyang sinabi, hindi ako tumawag, humiga ka ulit. Siya'y umalis at nahiga. Verse 6, muling tumawag ang Panginoon, Samuel. Bumangon si Samuel at naparoon kay Eli. At sinabi, narito ako. Sapagkat ako'y tinawag mo. Siya'y sumagot, hindi ako tumawag, anak ko, mahiga ka ulit. So sa tuwing nakakarinig siya ng pagtawag, nang tinatawag siya ng Panginoon, iniisip niya na si Eli yung tumatawag sa kanya. Kaya nung narinig niya yung tawag, tumatakbo agad siya. Bumabangon po siya. And then, tumatakbo. Sabi kanina po sa verse 5, siya'y tumakbo kay Eli. So, ibig sabihin, napakasipag niya. Minsan, yung iba tinatawag mo, punta ka dito, ang kupad kumilos, parang ang bigat ng katawan. Pero makikita mo si Samuel, nung narinig niya, tinatawag siya ng Panginoon, pero akala niya si Eli, bumangon po siya, bumangon, and then, tumakbo. Kaya sinabi nila, mahiga ka uli. So, mahirap, makikita natin yung kasipagan o pagsunod ni Samuel. Samuel, meron po siyang masunuring puso. Nung siya po ay tinatawag, tumatakbo po siya agad. Kahit na nakahiga, bumabangon agad siya. Ibig sabihin, natuto siyang sumunod doon sa templo sa murang edad. Yung Diyos, tinatawag ng Diyos yung mga tao na merong masunuring puso. Pero po, yung mga taong may masuwaying puso, hindi sila gagamitin ng Panginoong Diyos. Halimbawa po si Haring Saul, yung matatawag natin na disobedient king, si King Saul. Hindi siya lubos na sumunod sa Panginoon. Kaya ano yung tamang asal kapag tayo tinatawag ng Diyos? Napakahalaga po na sabihin natin, oo. Oo. Hindi minsan oo kaya o hindi. Kailangan laging oo tayo. Nakalagay sa 2 Korinto, chapter 1, verse 19. Babasahin ko sa inyo. Sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo sa pamamagitan ko, ni Silvano at ni Timoteo, ay hindi oo at hindi, kundi sa kanya'y palaging oo. Sabi diyan, kundi sa kanya'y palaging oo. Napakahalaga nito sa atin na tamang asal kapag tinawag tayo ng Diyos. Yung response kapag tinawag tayo ng Diyos. Palaging oo. O kaya, Isaiah chapter 6 verse 8, may kita din natin si Isaiah. So sabi po dito, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko? At sinong hahayo para sa atin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Yan po yung mga ginagamit ng Diyos. Yung mga tao na kapag tinawag, talagang mayroong puso. Hindi gagamitin ng Diyos yung mga tao na mabigat yung puso na sumunod sa Diyos. O hati ang puso na sumunod sa Panginoong Diyos. So makikita natin si Samuel sa murang edad, marunong po siyang sumunod. Natuto siya sa pagsunod. So nung tinawag siya ng Diyos, meron siyang masunuring puso. So nung time po na ito, ng hukom, yung Israel patuloy sa kasalanan. So kung kaya, tinawag ng Diyos si Samuel para gisingin yung kanilang spiritual na kalagayan sa harapan ng Diyos. Dahil yung mga tao, wala silang maayos na relasyon sa Diyos. Sira yung relasyon nila sa Diyos. Kaya kung titignan natin, sa unang Samuel chapter 4 verse 2, babasahin ko po, unang Samuel chapter 4 verse 2, ang mga Pilisteo ay humanay laban sa Israel.
At nang sila'y magsagupa, ang Israel ay nagapi ng mga Filisteo na pumatay ng halos 4,000 katao sa larangan ng digmaan. So yung Israel po, sila ay natalo sa digmaan. Nagkaroon sila ng laban, Israel laban sa mga Filisteo. Halos 4,000 katao namatay. So makikita natin, namatay yung 4,000 tao. Pero makikita natin dito yung maling pagkakaunawa ng Israel. Bakit kaya kami natalo? So iniisip nila kaya sila natalo dahil wala sa kanila yung Ark of Covenant. Titingnan natin sa chapter 4 verse 3. Nang ang mga kaawal ay dumating sa kampo, sinabi ng matanda ng Israel, bakit ipinatalo tayo ngayon ng Panginoon sa harapan ng mga Pilisteo? Dalhin natin dito ang kabanang tipan ng Panginoon mula sa Shilo upang siya ay makaraan sa atin at iligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway. So sabi nila, nang ang kaawal ay dumating sa kampo, sinabi ng matatanda ng Israel, bakit ipinatalo tayo ng Panginoon? Sa harapan ng Pilisteo, dalhin natin dito ang kaban ng tipan. Sa halip na manalangin po sila, sumamba sa Diyos, inisip nila, ay dalhin natin yung kaban. Dapat na i-check nila yung sarili, bakit tayo natalo? Kadalasan po sa kasaysayan ng Israel, natatalo sila dahil sa hindi maayos na relasyon sa Diyos. Subalit, sa halip, yun dapat i-check nila dahil may nangyaring problema. Ang inisip nila dahil wala sa kanila yung kaban ng tipan. Kaya, kinuha nila yung kaban ng tipan sa verse 4. Kaya't nagpasuko ang bayan sa Shilo at kanilang dinala mula roon ang kaban ng tipan ng Panginoon ng mga hukbo na nakaupo sa mga kerubin. Ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Pinehas ay naroroon at binabantayan ang kaban ng tipan ng Diyos. So, napakahalaga nito. Nung nasa kanila po ang kaban ng tipan, yan, sila po ay nagsigawan. Sabi sa verse 5, nang ang kaban ng tipan ng Panginoon ay dumating sa kampo, ang buong Israel ay sumigaw ng malakas, kaya't umalingaw-ngaw ang lupa. Nagsigawan sila. Natalo sila, inisip nila, ay wala sa atin yung kaban ng tipan ng Panginoon. Sa halip na mag-pray, ang pagkatalo ng Israel, kadalasan po dahil yan sa kasalanan. Pero dito, sa halip na mag-pray, mag-repent, mag-check ng sarili, ang ginawa nila, Ark of Covenant na wala doon sa kanila yung kaban ng tipan. Nung kinuha na nila, nagsigawan sila. Sa isip nila, mananalo tayo dahil nasa atin na yung kaban ng tipan ng Panginoon. Pero, meron silang maling pagkakaintindi. Nakatingin sila doon sa object ng Ark of Covenant. Hindi sila nakatingin doon sa relasyon nila sa Diyos, kundi doon sa object. Parang isang bagay lang na pampaswerte yung kaban ng tipan sa kanila. Kaya mali yung pagkakaintindi dahil dito, napahamak sila. Unang Samuel chapter 4, verse 10 and 11. Unang Samuel chapter 4, verse 10 hanggang 11. Ang mga Pilisteo ay lumaban at ang Israel ay natalo at tumakas ang bawat isa sa kanila patungo sa kanya-kanyang tahanan. Nagkaroon ng malaking patayan sapagkat ang nabuwal sa Israel ay 30,000 kawal na lakad. Ang kaban ng Diyos ay nakuha at ang dalawang anak ni Eli, sina Hofni at Pinehas, ay napatay. So, kung titingnan natin dito, isang miserableng pangyayari. Ang mga Pilisteo ay lumaban at ang Israel ay natalo at tumakas ang bawat isa sa kanila patungo sa kanya-kanyang tahanan. Nagtakbuhan po sila, natalo sila. Sa isip nila, dahil wala sa kanila yung Ark of Covenant, kaya sila natalo. Sa isip nila, yung Ark of Covenant na magdadala sa kanila sa pagkapanalo. Pero ngayon po, nung una, 4,000 namatay. Wala yung Ark of Covenant. Pero ngayon, nasa kanila na yung kaban ng tipan. 30,000 tao namatay. Bakit po? Sa isip nila, parang object na lang, pangpaswerte yung Ark of Covenant. Gusto nilang gamitin yung Ark of Covenant. Sumisimbolo po yun sa presence ng Diyos. Hindi natin pwedeng gamitin ng Diyos. Tayo dapat gamitin tayo ng Diyos.
hindi natin pwedeng gamitin ang Diyos. Hindi siya isang bagay na pwedeng gamitin natin. Tayo po ay nilikha ng Diyos. Tayo dapat ay magamit ng Diyos. Minsan, may mga tao, isip natin, yung Biblia ay isang gamit. Gamitin ko nga ito. Dapat tayo po yung magamit ng salita ng Diyos. Sumunod tayo sa salita ng Diyos. Kaya dahil dito, maling pagkakaintindi, nawasak sila. And then, Eli, daughter-in-law ni Eli, namatay din. Sa unang Samuel chapter 4, verse 19 hanggang 20. Samantala, ang kanyang manugang na asawa ni Phinehas ay buntis at malapit ng mga anak. Nang marinig niyang balita na ang kaba ng Diyos ay nakuha at ang kanyang biyanan at asawa ay patay na, yumukod sila at siya at napaanak, sapagkat ang kanyang pagdaramdam ay dumating na. Nang malapit na siyang mamatay, sinabi sa kanya ng mga babaeng nakatayo sa tabi niya, "Huwag kang matakot sapagkat ikaw ay nanganak ng isang lalaki." Ngunit hindi siya sumagot o nakinig man. So namatay po yung daughter-in-law ni Eli. And then yung dalawang anak ni Eli. Kaya sa verse 21, pinangalanan niya ang bata na Ikabod, na sinasabi, ang kalulatian ay umalis sa Israel, sapagkat ang kaba ng Diyos ay nakuha at dahil sa kanyang biyanan at sa kanyang asawa. Yung malaki po ang kasalanan dito. Yung Israel, nakagawa ng malaking kasalanan sa harap ng Diyos. Nag-focus lang sila sa formality. Sa isip nila, kapag dala nila yung Ark of Covenant, mananalo sila sa mga kalaban. Maling pagkakaintindi. Yung pagkatalo ay resulta lang ng wala silang maayos na relasyon sa Diyos. Sa halip na i-recover nila yung maayos na relasyon sa Diyos, yun po ang pinakamahalaga, naniniwala sila na yung material na bagay ng Ark of Covenant, yung kaba ng tipan, ang magdadala sila sa pagkapanalo. So parang pangpaswerte lang sa kanila yung Ark of Covenant. Parang naisip ko dito yung Catholic, minsan dati nung Catholic pa ako, hanggang ngayon nakikita ko sa mga sasakyan may nakasabit na rosaryo. So kasi naisip dati, ganyan din ako. Meron ako rosaryo. Naisip ko na ito yung magbibigay sa akin ng swerte. Magpapalayo sa mga masasamang espiritu, malayo ka sa mga sakit o kamalasan. Siguro yung mga driver din, nilalagay nila yung rosaryo dun sa harapan ng sasakyan, sa may salamin, pampaswerte, malayo sa aksidente. Pero ito yung object lang yan. So, hindi yan ang mahalaga, kundi yung maayos na relasyon sa Diyos. Parang ganun po yung mga Israelita. So, naniniwala sila na mananalo sila dahil sa bagay ng Ark of Covenant. Pero mali ito. So, maraming tao ngayon nakapokus na lang sa panlabas na anyo o formalidad. Ito po ay maling pagkakaintindi. Yung proteksyon ay nanggagaling kapag tayo po ay mayroong maayos na relasyon sa Diyos, iingatan tayo ng Panginoon. So, walang kaligtasan dun sa mga tao na naniniwala sa mga ganito, mga anting, mga superstitious na paniniwala. So, pagkatapos maligtas, napakahalaga, i-check natin yung ating sarili. Minsan, nagkakaroon ng problema. Bakit kaya? Diba, sabi, sa araw ng kahirapan, magsaalang-alang ka. So, sabi sa Bible, sa Ecclesiastes, kung hindi ako nagkakamali, sa araw ng kasaganaan, magalak ka. Sa araw ng kahirapan, magsaalang-alang ka. Ibig sabihin, mag-isip-isip, bakit kaya may mali sa aking buhay? Lord, bakit mo inalaw yung pangyayaring ito? And then mag-check, may nagawa po ba akong kasalanan sa iyo, Panginoon? So, ganito dapat yung gawin ng Israel, pero po hindi nila ginawa. So, nawala sa kanila yung Ark of Covenant. So, makikita natin dito, so yung mga Pilisteo, nawala sa Israel, nakuha sa kanila yung Ark of Covenant ng mga Pilisteo. So, unang Samuel, chapter 5, verse 1. Unang Samuel chapter 5 verse 1. Nang makuha ng mga Pilisteo ang kaba ng Diyos, ito ay kanilang dinala sa Ashdod mula sa Ebenezer. So, kinuha po nila. And then, pagkakuha sa verse 2, pagkatapos ay kinuha ng mga Pilisteo ang kaba ng Diyos at ipinasok sa bahay ni Dagon at inilagay sa tabi ni Dagon. Parang ikinumpara nila. Diyos nila, yung Dagon, si Dagon, yan yung kalahati tao, ulo isda. Kung hindi ako nagkakamali. Kalahati tao, and then yung ulo isda. Katawan tao, ulo isda. Dagon. Diyos-Diyosan po yan ng mga Pilisteo. Pinagtabi nila, Dagon, and then yung kaba ng tipan.
So, ito ay isang kahangalan. So, paano mananalo yung Diyos-Diyosan sa Diyos? Maraming taong naniniwala ganito. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, pinupuri nila yung Diyos-Diyosan dahil naniniwala sila ito ay magbibigay sa kanila ng pagpapala. Ito pa yung maling paniniwala. So, parang yung mga Pilisteo, ikinumpara nila yung Diyos. And then, yung Ark of Covenant. Sa isip nila, mananalo yung kanilang Diyos-Diyosan. Pero ano sabi sa Jeremiah chapter 10 verse 8 tungkol sa Diyos-Diyosan? Jeremiah chapter 10 verse 8, babasahin ko. Sila'y pawang mga mangmang at hangal. May maituturo ba ang mga Diyos-Diyosang kahoy lamang? So may maituturo ba ang mga Diyos-Diyosang kahoy? O kahoy lang po yan. Wala yang magagawa. So sabi sa English, a wooden idol is a worthless doctrine. Worthless. Pag sinabing worthless, wala po yang halaga. So yung idol, yung Diyos-Diyosan, wala po yang halaga. Pero anong ginagawa ng mga tao sa mga bagay? Diyan sa walang halaga na yan. Ginagastusan nila, binibili nila, pinaglilingkuran nila, oras nila, ginugugol nila dyan. Minsan nga, may mga tao pa na namamatay dahil din sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan. Pag may mga piyesta, dahil sa pakikipagsiksikan, naipit, nadaganan, namatay. Dahil po dito sa Diyos-Diyosan. Pagkatapos na maligtas, hindi dapat natin gugulin ang ating oras, pera, katawan sa mga bagay na walang kinalaman sa Diyos. Yan po ay kahangalan. So sa halip dapat, ituon natin yung ating isip dun sa bagay na may kinalaman sa ating Panginoon Diyos. Siyempre po, mas makapangyarihan ng Diyos kumpara dyan kay Dagon. So kaya makikita natin yung power ni God sa unang Samuel chapter 5 verse 3. Unang Samuel chapter 5 verse 3. Kinaumagahan, nang bumangong maaga ang mga taga-Ashdod, si Dagon ay buwal na nakasubsob doon sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon. Kanilang kinuha si Dagon at muli siyang inilagay sa kanyang pwesto. So si Dagon daw po buwal na nakasubsob sa lupa. So makikita natin parang sumusuko na si Dagon sa Diyos. Sa Ark of Covenant ng Diyos. So, yung idol po, wala yang silbi, wala yang kapangyarihan. Kaya nga nakasubsob na, yung si Dagon, nakabuwal na, nakasubsob sa lupa. Parang sumusuko na siya. Yung Diyos-Diyosan, alam natin na hindi yan makapagliligtas sa tao. Wala yang kapangyarihan. Hindi natin pwedeng ikumpara ang Diyos sa mga bagay na Diyos-Diyosan na ito. Walang kabuluhan yung mga Diyos-Diyosan. Sabi sa, balikan natin, Jeremias, chapter 10, verse 5. Sabi dito, sila'y gaya ng mga panakot-uwak. Ito po yung sinasabi sa mga Diyos-Diyosan. Sa gitna ng mga taniman ng pipino, at hindi sila makapagsalita, kailangan silang pasanin, sapagkat hindi sila makalalakad. Huwag ninyong katakutan ng mga iyon, sapagkat hindi sila makakagawa ng masama, ni wala ring magagawang mabuti. Hindi po yun makapagsalita. Hindi niya kayang protektahan ang tao. Yan ay pinoprotektahan ng tao, hindi siya pwedeng magprotekta sa tao. Tao ang nagbubuhat, nagpapasan, binibihisan, hindi niya kayang magbihis mag-isa. So yung tunay na Diyos, hindi kayang protektahan ng tao, kaya niyang protektahan yung sarili niya. Siya ang tunay na Diyos. Yung kahoy, ano ginagawa? Pinagsisilbihan siya ng tao. So hindi yan pwedeng maging Diyos. Kaya yung paglilingkod po sa mga Diyos-Diyosan ay kahangalan. Wala yung Diyos-Diyosan, wala po yung karunungan, wala yung kapangyarihan. Sa unang Samuel chapter 5, verse 4, babasahin ko po. Subalit, nang sila'y maagang bumangon, kinaumagahan, si Dagon ay buwal na nakasubsob sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon. Ang ulo ni Dagon, gayon din ang kanyang mga kamay ay putol at nasa bungad ng pintuan. Tanging ang katawan ni Dagon lamang ang naiwan sa kanya. Putol po yung ulo. Yung ulo ni Dagon naputol, nalaglag sa lupa. Anong ibig sabihin ng pugot ulo? Walang wisdom. And then, yung kanyang kamay, putol din po. So, ulo ni Dagon, ang kanyang mga kamay, mga putol na nasa bungad ng pintuan. So, ibig sabihin, wala yang lakas. Pag putol kamay mo, wala kang lakas.
So, napakahalaga nito. Yung Diyos, isa lang po sinasabi niya na napakahalaga. Yung Diyos-Diyosan, walang kapangyarihan, walang wisdom. So, yung Diyos natin, yung Diyos na may likha ng langit at lupa, makikita natin sa paglikha yung kanyang unlimited wisdom. So, makikilala natin yung lumikha sa pamamagitan ng nilikha. So, yung bata, makita mo yung drawing, medyo pangit. Pag college na, mas maganda. So, ano pa kaya yung Diyos? Makikita natin yung creation, napakaganda. Kaya nga, yung Diyos ang pinagmumulan ng wisdom. Ecclesiastes chapter 2, verse 6. Napakahalaga. Sabi dito, Ecclesiastes chapter 2, verse 26. Sapagkat ang tao na kinalulugdan ng Diyos ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman, at kagalakan. So sabi niyan, ang tao na kinalulugdan ng Diyos ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman, at kagalakan. God gives wisdom and knowledge. God yun po yung source ng wisdom. Kaya nga sa Santiago chapter 1 verse 5, ano sabi doon? So kung sino man nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay nito. Hindi doon nanunumbat, nakalagay doon. If any of you lack wisdom, let him ask of God. Napakahalaga niyan. Diyos, siya po yung source ng wisdom. So si Dagon, hindi siya mananalo laban sa Diyos dahil yung Diyos-Diyosan, pinoprotektahan niya ng tao. Dahil hindi ito mananalo laban sa Diyos, inalis nila. Inihiwalay nila yung Ark of Covenant dun sa kanilang Diyos-Diyosang si Dagon. Unang Samuel, chapter 6, verse 2. Ipinatawag ng mga Filisteo ang mga pari at ang mga manghuhula na sinasabi, anong aming gagawin sa kaba ng Panginoon? Sabihin niyo sa amin kung anong aming ipadadala kasama nito sa kanyang dako. So, hindi nakita nila. Hindi mananalo yung kanilang Diyos-Diyosan sa Ark of Covenant. Para protektahan yung kanilang Diyos-Diyosan, inihiwalay po nila yung Ark of Covenant kay Dagon. So, may kita natin, nung inihatid po yung Ark of Covenant, may makukuha tayong aral doon sa mga baka kung paano tayo lumakad sa ating buhay Kristiyano. Sa unang Samuel chapter 6 verse 10, babasahin ko. Hanggang 12. So, 10 to 12. Babasahin ko po. Gayon ang ginawa ng mga lalaki at kumuha ng 2 bagong bakang gatasan at ikinabit sa kariton at ikinulong ang kanilang mga guya sa bahay. Kanilang inilagay ang kaba ng Panginoon sa kariton at ang kahon na may mga dagang ginto, mga anyo ng kanilang mga bukol at mga baka ay tuloy-tuloy. Ang mga baka ay tuloy-tuloy sa daang patungo sa Bet-Shemesh. Sila'y nagpatuloy sa langsangan na umuungal habang humahayo. Sila'y hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. At ang mga Panginoon ng mga Filisteo ay sumusunod sa kanila hanggang sa Bet-Shemesh. May kita natin dito. Ang mga baka ay tuloy-tuloy sa daang patungo sa Bet-Shemesh. Sila'y patuloy sa langsangan na umuungal habang humahayo. 2 bagong bakang gatasan. Sumususo pa yung baka. Pero inihiwalay na po sa guya. Sa nanay niya, ihiniwalay na. Yung mga baka po, kapag inihiwalay, umuungal yan. Kumbaga sa tao, umiiyak ang baby kapag inihiwalay mo sa magulang. So, mahirap mawalay sa ina. Meron silang ganong instinct din po ang animals. And then, nung dala-dala nila, so kahit na umuungal, makikita natin, tuloy-tuloy sila. Ang mga baka ay tuloy-tuloy sa daang patungo sa Bet-Shemesh. Sila'y nagpatuloy sa lansangan na umuungal habang humahayo. Kahit na umuungal, umiiyak, humahayo sila sa daang patungo sa Bet-Shemesh. Tuloy-tuloy po sila. Kailangan nila ng gatas. Pero hindi sila bumalik. Umuungal, umiiyak, pero sumunod sila.
Pasan-pasan nila yung kaban ng tipan ng Diyos. Israel, may kita natin, hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Pero yung baka, sumunod. Napakahalaga. Kahit na mahal nila yung kanyang ina, nanay, umuungal sila, sumunod sila. Dala-dala yung Ark of Covenant. Hindi po sila bumalik. Napakahalaga nito sa ating buhay Kristiyano. Kapag tayo pa ay sumunod sa Panginoon, hindi dapat tayo lingon-lingon sa mga bagay ng sanlibutan. Kailangan patuloy tayo na tanggihan ang ating sarili. Makikita natin sa baka, parang tinanggihan nila yung kanilang sarili. Pasusuhin pa sila, dapat dumede sila, bumalik sila, pero pasan nila yung kaba ng Diyos, tuloy-tuloy po sila. Ito mahalagang aral sa ating buhay Kristiyano. Nagpapakita ng pagtanggi sa sarili. Kawikaan chapter 4, verse 27. Sabi dito, huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man. Ilayo mo ang iyong paa sa kasamaan. Yung Christian life natin ay buhay na sumusunod sa Panginoon. Para makasunod, huwag kang lumikod sa kanan o sa kaliwa. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang. Kailangan tanggihan natin ang ating sarili. Minsan, gusto nating masunod yung ating sariling kaisipan. Subalit, pagkatapos na maligtas, Diyos na dapat yung ating priority. Sabi sa Mateo chapter 16, verse 24, napakahalaga. Babasahin ko. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus at sumunod sa akin. Napakahalaga. Yung animals, may instinct sila na sumunod. Gaya ng baka. Yung baka po, kapag inutusan mo yan, pag nag-aararo yan, susunod yan. Ginagawa nila yung trabaho para tulungan yung kanilang amo na nagpapakain sa kanila. Paano naman tayo mga Kristiyano? Yung Diyos nagligtas sa atin. Diyos nagpoprotekta sa atin. Diyos gumagabay sa atin hanggang ngayon. Meron ba tayong puso na ayaw sumunod sa Diyos? Mas higit tayo na mahalaga kaysa sa mga hayop. Kaya napakahalaga, sumunod tayo sa Panginoon. Natanggihan yung ating sarili dahil yung Diyos ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. So pagkatapos maligtas, kailangan tuloy-tuloy, dire-diretso tayo, natanggihan yung ating sarili. And then yung baka, inialay nila yung kanilang katawan bilang handog na susunugin. Unang Samuel chapter 6. Unang Samuel chapter 6 verse 14, babasahin ko. Ang kariton ay dumating sa bukid ni Jose na taga Beth-Shemesh at huminto roon. Isang malaking bato ang naroon at kanilang biniyak ang kahoy ng kariton at inihandog sa Panginoon ng mga baka bilang handog na susunugin. Kanilang biniyak ang kahoy ng kariton at inihandog sa Panginoon ang mga baka bilang handog na susunugin. Pagkatapos na dalhin ng baka yung kaban, and then yung kariton, sinunog po sila. Yung kanilang sarili sinunog. Ito po ay larawan natin. Parang yung kung titignan natin yung baka, pinatay, sinunog. Maaaring umuungal po sila. Umuungal kanina, pero kailangan nila magpatuloy. And then pagkatapos po nilang madala yung kariton, sinunog yung kanilang katawan bilang handog sa Diyos. So pagkatapos maligtas, napakahalaga. Yung buhay natin kailangan ialay din natin sa ating Panginoong Diyos. Kailangan patayin natin yung ating sarili. Kung paano yung baka, patay, inialay sa Diyos, ganon din tayo pagkatapos na maligtas sa ating buhay Kristiyano. Araw-araw, kailangan nating patayin yung ating sarili. Sabi po sa unang Korinto, chapter 15, verse 31. Sabi po dito, kung bilang isang tao lamang ay lumalaban ako sa mga mailap na hayop sa Epeso, ano ang aking mapapakinabang? Kung ang patay ay hindi na muling binubuhay, tayo ay kumain uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay.
Unang Korinto, chapter 15. Verse 31. Unang Korinto, chapter 15, verse 31. Ako'y namamatay araw-araw, mga kapatid. Iyon ay kasing tiyak ng aking pagmamapuri sa inyo. Isang pagmamapuri na aking ginawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi ni Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Opo, means araw-araw nakakaras tayo ng maraming tukso, pagnanasa ng laman, yung ating laman talagang nagnanais ng komportable ang buhay. Yung ating laman, minsan gustong sumuway sa Diyos, pero kailangan patayin natin yung ating sarili. So, hindi natin dapat hayaan na yung ating laman ay mabuhay. Bagkus, mamatay yung pagnanasa ng laman at maghari sa atin yung pagnanasa ng Espiritu. Kaya yung Israel, sumuway po sila sa Diyos. Patuloy sila sa kasalanan. Sa unang Samuel, makikita natin dito, chapter 6, verse 19, may isa pa po, unang Samuel, chapter 6, verse 19. Babasahin ko. Kanyang pinatay ang ilan sa mga Betshemes sapagkat kanilang tiningnan ang loob ng kaba ng Panginoon. Pumatay siya sa bayan ng 70 lalaki at 50,000 katao. Ang bayan ay nagluksa sapagkat ang Panginoon ay gumawa ng malaking pagpatay sa taong bayan. Yung Israel, may kita natin, sumuway sila sa Diyos. Kumbaga parang sa kanila, tiningnan nila yung kaban ng Diyos. Kanilang tiningnan ang loob ng kaban ng Panginoon. Tiningnan nila. So, hindi sila man lang nag-alangan, hindi sila natakot. Hindi sila sumunod sa Diyos. Hindi sila seryoso sa Diyos. Tiningnan nila yung Ark of Covenant. Sumisimbolo po yun sa presence ng Diyos. Hindi dapat nila yung tingnan. Kumbaga, makikita natin na parang baliwala na lang sa kanila. Nung una, takot sila, pero ngayon, wala silang takot. Tiningnan nila yung Ark of Covenant. Sa ating buhay Kristiyano, napakahalaga yung takot, maging sa salita ng Diyos. Hindi natin dapat tingnan yung salita ng Diyos na parang, baliwala lang, umagaan lang. Kailangan seryoso tayo sa salita ng Diyos. Lahat ng bagay sa church, kailangan seryoso tayo na gawin yung mga gawain dito. Hindi natin dapat ito gawin na parang bara-bara lang, umagaan lang. Kung ang turing natin dito ay parang magaan lang, maaari tayong magreklamo sa Diyos. Napakahalaga na maging seryoso tayo sa ating ginagawa sa ating Panginoong Diyos. Sabi sa unang Pedro chapter 4 verse 7, unang Pedro chapter 4 verse 7, babasahin ko po. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya't kayo magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Yung pagdating ng Diyos malapit na. Kaya kailangan i-check natin yung ating sarili. Seryoso ba tayo sa Diyos? Maaring sa una, napakasipag natin. Magbasa ng Biblia, manalangin, mag-evangelize, sumama sa fellowship. Pero kumusta ngayon yung ating buhay Kristiyano? Habang lumalakad tayo sa ating buhay Kristiyano, pwedeng manghina yung ating puso o half-hearted. Ibig sabihin parang tinatamad na. Wala nang enerhiya na gumawa pa para sa Diyos, nanghihina na. Hindi natin dapat hayaan na maging tamad tayo sa ating buhay Kristiyano. Lalo na alam natin na malapit na yung pagdating ng ating Panginoon. Kung tayo ay tinatamad, kailangan natin magsisi, kailangan ipanalangin natin na maging tayong Kristiyano na ginagamit ng Panginoong Diyos. Isa lang gusto ni Satan, gawin tayong walang silbi sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga si David, nung siya ay nanghihina dahil sa kasalanan, ang sabi niya sa Awit chapter 51 verse 12, Panginoon, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan, So, napakahalaga. Kapag wala na yung kagalakan, sa una, matapos maligtas ang sipag. Pero habang tumatagal, pwedeng manghina o tamarin na sa buhay Kristiyano. Bakit po? Nanlalamig yung pag-ibig sa Panginoon Diyos. Kapag nanlamig, nawala yung pag-ibig, nanlamig, manghihina. Tatamarin na. Kailangan i-check. Sa awit, so chapter 51, verse 12, sabi po ni David, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Alalayan ako na may espiritong nagnanais. Yung espiritong nagnanais, mangyayari ito kung meron tayong kagalakan ng kaligtasan.
Kung wala yung kagalakan ng kaligtasan, mawawala yung espiritong nagnanais. Kaya nga si David, nais niya, nawala yung espiritong nagnanais dahil sa kasalanan. Nanalangin siya, ibalik mo sa akin ang aking kagalakan, kagalakan ng aking kaligtasan. Kailangan i-check natin yung ating sarili sa harapan ng Diyos. May kagalakan ba sa aking puso habang naglilingkod ako sa Diyos? Ano yung makina para tumakbo ako? Para maging masigasig ako? Sabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa akin. Kailangan i-check natin yung ating sarili. May mali ba sa aking buhay? Tinatamad ba ako? I-check. Baka nawala na yung pag-ibig. Kaya, yung Israel, nagkasala sila sa Diyos. Anong ginawa? Unang Samuel chapter 7. Sobra po tayo ng oras. Sorry po. Unang Samuel chapter 7. Verse 1 hanggang 3. Ang mga tao sa Kiryat Jearim ay dumating at inihahon ang kaban ng Panginoon at dinala sa bahay ni Abinadab sa burol at kanilang itinalaga si Eleazar na kanyang anak upang ingatan ang kaban ng Panginoon. Mula ng araw na ilagay ang kaban sa Kiryat Jearim ay lumipas ang mahabang panahon, mga 20 taon, at ang buong sambahayan ng Israel ay tumaghoy sa Panginoon. Yung buong Israel tumaghoy sa Panginoon. Verse 3, nagsalita si Samuel sa buong sambahayan ng Israel. Kung kayo'y Nagsalita si Samuel sa buong sambahayan ng Israel. Kung kayo'y nanunumbalik sa Panginoon ng inyong buong puso, ay inyo ngang alisin ang ibang mga Diyos at ang mga astarot na nasa inyo. Ituon ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon. At sa Kanya lamang kayo maglingkod at ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Pilisteo. So, Israel, inalis po nila yung mga Diyos-Diyosan. So, sila po ay nagkaroon ng panaghoy sa harap. Ito, napakahalagang puso sa harap ng Diyos. Kung tayo ay may kasalanan, napakahalaga panaghoy, tumaghoy sa Panginoon. Ano yun? Aminin yung kasalanan sa Diyos. Mag-confess sa Diyos. Mag-repent sa Panginoon. And then, ano daw? Alisin yung mga Diyos-Diyosan. Ituon ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon. Yung puso sa Diyos. Yung puso nila nasa Diyos-Diyosan, hindi sila makapaglingkod sa Diyos. Para makapaglingkod sa Diyos, gusto ng Diyos yung puso. Sabi, ituon ninyo ang inyong buong puso. Sabi, kung kayo'y manunumbalik sa Panginoon ng inyong buong puso, ay inyong ang alisin ang ibang mga Diyos at ang mga astarot na nasa inyo. Ituon ninyo ang inyong buong puso sa Panginoon. Kung babalik tayo sa Diyos, kailangan yung ating puso, buong puso sa Diyos. Hindi pwedeng hati yung ating puso sa Diyos. Alisin yung mga Diyos-Diyosan, alisin yung kasalanan sa harapan ng Diyos. Kung tayo ay naglilingkod sa Diyos na patuloy sa kasalanan, ito po ay kasinungalingan. Kaya Israel, nanalangin sa Diyos, nagpakumbaba sa Diyos. Verse 5 hanggang 7. Sinabi ni Samuel, tipunin ninyo ang buong Israel sa Mispa at idadalangin ko kayo sa Panginoon. Kaya't sila'y nagtipon-tipon sa Mispa, umigib ng tubig, ibinuhos sa harap ng Panginoon at nag-ayuno ng araw na iyon. Sinabi nila roon, kami ay nagkasala laban sa Panginoon, at naghukom si Samuel sa mga araw ni Israel sa Mispa. Sinipon po ni Samuel yung mga tao, and then, nagsisi yung mga tao. Napakahalaga. Nagsisi sila. Sa verse 6, at nag-ayuno ng araw na iyon. Sinabi nila ron, kami ay nagkasala laban sa Panginoon. Israel, nagsisi sila sa harap ng Diyos. Ito po yung magandang attitude sa harap ng Diyos. Kapag nakagawa tayo ng pagkakamali, mahalaga yung magpakumbaba sa Diyos. At dahil sa pagsisisi, may ibabalik yung relasyon sa Diyos. So, dahil na ibalik yung relasyon sa Diyos, may resulta po eh. May epekto yan sa kanila. So, natalo sila dahil sa kasalanan nila, kailangan ng pagsisisi. Yung Diyos, kikilos lang dun sa mga tao na inaamin yung kasalanan nila. Titigil lang yung disiplina ng Diyos dun sa mga tao na nagsisisi sa kanilang kasalanan. Inaalis yung mga mali sa kanila. Kaya ano nangyari? Unang Samuel chapter 7 verse 10. Samantalang si Samuel ay naghahandog ng handog na sinusunog, lumapit ang mga Pilisteo upang lumusob sa Israel. Ngunit ang Panginoon ay nagpakulog ng isang malakas na kulog ng araw na iyon sa mga Pilisteo at nilito sila. Sila'y nabuwal sa harap ng mga Israel. Ang mga lalaki ng Israel ay lumabas sa Mispa at hinabol ang mga Pilisteo
at pinatay sila hanggang sa ibabang Betkar. So makikita natin dito, nagbigay ang Diyos ng victory sa Israel. Una, isip nila, mananalo sila dahil sa Ark of Covenant. Pero, hindi yun ang dahilan para manalo sa labanan, kundi yung maayos na relasyon sa Diyos. Kung tayo ay mayroong maayos na relasyon sa Diyos, bibigyan niya tayo ng pagtatagumpay sa ating mga kalaban. So, yung pagtatagumpay ay nasa Panginoon. Papaano? Alisin yung mga Diyos-Diyosan, alisin yung kasalanan. And then, ganun din po sa ating buhay Kristiyano. So, para magtagumpay tayo sa ating buhay Kristiyano, kailangan alisin yung Diyos-Diyosan at mamuhay tayo ng may kabanalan sa ating buhay Kristiyano. Kaya dahil sa pagtatagumpay na ito, sa unang Samuel chapter 7 verse 12, last verse, nang magkagay kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mispa at ng Sen. Tinawag ang pangalan nito na Ebenezer, sapagkat sinabi niya, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. So tinawag po na Ebenezer. Si Samuel kumuha po ng bato bilang alaala. So, and then, yung meaning ng Ebenezer, yan, tinulungan tayo ng Panginoon. So, Ebenezer. Eben, ibig sabihin, bato, stone. Ezer, help. Tulong mula sa Panginoon. Kaya kung isipin natin, kung wala ang tulong ng Diyos, hindi tayo magtatagumpay sa ating buhay Kristiyano. Kung wala ang tulong ng Diyos, kahit anong sipag natin mag-evangelize, hindi tayo makakapag-evangelize. Kahit na anong gawin nating ministry sa church, kung wala naman talaga yung tulong ng Diyos, wala pong pagtatagumpay. Kaya yung God, siya po yung ating Ebenezer. Siya yung ating tulong sa Diyos. Kaya sana po, so naunawaan ninyo yung may nakuha po kayo na aral dito sa pinag-aralan natin. So si Samuel, murang edad, tinawag siya ng Diyos. Bakit po? Meron siyang masunuring puso. Ginamit siya ng Diyos ng napakatagal nung panahon po na ito. Kaya hanggang dito na lang po. So, i-check nyo na lang po yung ating script para mas maunawaan po ninyo. So, tayo pong lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Salamat Lord sa oras na ito na ipinagkaloob mo, na pagbulay-bulayan namin ang iyong salita. Panginoon, tulungan mo po kami sa gawain na iniatang mo sa amin na magawa ito, Panginoon, ma-improve ang gawain namin na mula sa kalakasan nagmumula sa iyo, mula sa karunungan nagmumula sa iyo. Tulungan mo po kami na magabayan ang mga tao sa paligid namin, lalo na po ang mga bata na gaya ni Samuel sa murang edad, ay naturuan po siya para sa future ng church. Lord, alam namin na malapit na po ang iyong muling pagdating. Kaya nawa, gamitin mo po kami na kapakipakinabang sa mundong ito habang kami po ay narito, Panginoon. At alam namin na maraming hirap sa mundong ito, subalit alam namin na ikaw po, Panginoon, ang aming tulong. Nasa iyo po ang pagtatagumpay. Kaya nawa, hinihiling namin, Panginoon, palakasin po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.